Nang dahil sa NMBK, mas tumaas yung confidence ko at saka mas ganado na akong ngumiti at humarap sa tao. Malaki na itulong niya sa akin kasi una, i-mention ko, nung pagpasok ko ng NMBK, tinulungan nila akong i-build yung personality ko. Kasi sa training namin, yun yung binibuild namin eh. So, malawak na yung isip ko sa mga nasa paligid ko, mas lumawak pa. Dati kasi less yung confidence ko eh sa sarili. Ngayon, hindi na ako nahihiya. Almost a year ago, Go Negosyo decided to embark on a different program, for it believes that not all can be entrepreneurs, but anyone can acquire an enterprising attitude. With over 6.2 million out-of-school youth in the country, Go Negosyo developed a comprehensive program that will not only hone the talents and skills of selected out-of-school youths, but give them an opportunity to work and save money so that they can finish school. This is how Negosyo Mo, Bukas Ko was born. Regine Garcia, or Reg as she is fondly called, is the second of 7 children and the eldest girl in the family. She can light up the room with her natural wit and bubbly personality despite her troubled past. So nalaman namin na meron daw program sa barangay, ang tawag ay NMBK. Negosyo Mo, Bukas Ko. Para sa mga youth na hindi nakapag-aral at gustong mag-aral. Nung sinabi nila na 18 to 25, pasok ako. Nung sinabi nila na gustong mag-aral pero walang pang-aral, pasok din ako doon. Tapos nung may choice na magtatrabaho muna para sa pag-iipon, para maging fund sa pag-aaral, gusto ko rin naman yun. Walang palya yun, uma-attend ako palagi. Kahit nilalakad ko na lang kasi sasakay pa ng tricycle yung papuntang barangay namin. Yung out-of-school youth o yung mga hindi nakatapos ng college o ng eskwela for that matter, malapit sa puso ko yan. Kasi ako, hindi rin nakatapos ng college. I want to give opportunities to out-of-school youth, people who I know sometimes just didn't have the opportunity to finish school because they lack something or because there were circumstances beyond their control. It's not very difficult. Feeling ko may second chance ang lahat ng tao. Lalong-lalo na kung ikaw ay bata pa. You know, sometimes kung hindi ka very good in school, I think if you have the personality, you have the character, you have the trait, you can always learn a skill and be very good at the skill. As an advocate in Go Negosyo, we, as business owners, should be ready to absorb them or give them an equal chance to be accepted and to be qualified as our workers as well. Her fondness of sweets caused her teeth to decay early. Dental health is not a priority as they had to fulfill their basic needs first. Napending kasi ako kasi nga nagka-problema. Sa sa dental ko. Dati kasi, wala to. Yan, wala siya. As in, ang natira lang sa akin, yung pangil ko, isa pang ngipin dito, tapos isa pa sa dulo. Hindi yung aking talagang problema. So yun, Google ng oras, pabunot, paayos, pabalik-balik, hanggang sa natapos. Porsigido siya eh. Pag ginusto niya, walang pwedeng humarang sa kanya. Gagawin at gagawin niya. Kahit na mga utang pa siya o kahit na pakapalan niya ng mukha eh. Sabi nga eh, ganun siya, yun siya. Basta't ginusto na ginusto niya. Her parents used to utilize a lot of ways to ensure that they can acquire proper education. But unfortunately, her father suffered from a stroke. Nagkasakit na siya. Kasi yun na yung time na kailangan pa rin na namin na kailangan niya ng medicine niya. Na hindi na namin alam kung saan. Tatlong beses na kasi siya na-stroke eh. Pero yung pinaka nun is noong huling-huli na nung na-hospital siya,
ng almost 1 week. Hindi rin siya nagtatrabaho kasi meron siyang sakit sa puso. Meron siyang enlargement of heart. Sobrang pagod, may possibility lumaki, pumutok, yung ganun. Reg was forced to stop school. She paved way for her brother, who went overseas to work. Nag-first year college ako dun sa may Bestling, sa may Novaliches bayan. Kaso, nag-stop din ako. Kasi yung dapat na pang-aral ko dun, nagastos nga. Yun din yun dahil sa kuya ko. May time na hinihiram niya yun. Tapos, siya na rin mismo yung nagsabi na, mag-stop ka muna. Sabi niya, pag nakaalis na lang ako, saka na lang kita tutulungan ulit. So ako, nag-giveaway ako. Umalis na siya, syempre umaasa akong tutulungan niya ako. Kaso yung pinapadala niya dito monthly, hindi nagkakasya kasi nga may baby na siya. Yung gas pa namin dito, hindi nakakasya yung para kung isisingit ko pa ba yung pag-aaral ko. So parang hindi na rin natupad yung pinangako niya na magpapatuloy ako sa pag-aaral. Nung pinabasa ko sa kanya yung message, isa lang naman sinabi niya, Mama, pag nagtrabaho ko, ibalik mo lahat yung pera na ginamit ni Kuya. Sa atin lahat, ibalik mo yun. Yan ang sabi ni Pipay. Dahil ayaw niyang magkaroon daw ng utang na loob, lalo na kaming dalawa. Ayaw niya. Survival became their everyday game. Sa ngayon, as in talagang wala kaming income. Pag wala, di wala. Kaya nga. Pag wala. Kainin. Pag meron, sige. Kain. Medyo nakapagtiki na hindi kumain ng 3 araw. Mahirap. Ngayon, hirap kaming kumain. Kapos kami sa lahat. Yung tipong gagawa pa kami ng paraan sa lahat ng bagay para lang makuha namin yung simpleng pagkain. In future, ayoko nung ganun. Gusto ko syempre, yung parang okay na, yung parang wala na akong problemahin. Di ba, syempre, ang sarap ng pakiramdam pag ganun, di ba? Kaysa naman sa kapos ka, simula ngayon hanggang sa susunod na mga araw, kapos ka pa rin. Ang pangarap ko sa sarili ko maging matagumpay sa future, yung tipong hindi ko na mararanasan sa inaharap yung nararanasan ko ngayon. Sa unang sahod ko, ang gusto ko lang, bumili ng mga pangangailangan namin para araw-araw na kami makakain. Hers is just one story. She is only one of over 6 million out-of-school youths in the Philippines. You can empower them. Nakakapag-aaral sila, ako hindi. Kaya ako pa naman gusto ko mag-aaral.